ang nakaraan. At dahil sa sinabi ng lecherous demonic scourge na gagahasain niya si Charion, ay bigla naman siyang nagulat sa mga sumunod na nangyari, dahil sa napakalakas na aura na kanyang nararamdaman, at ito ay kagagawa ni Joke Legion. At siya ay napapatingin sa kanya na para bang ito ay kanyang kakatayin, at sinimulan na nga ni Joke Legion na umatake dito. Ipinagpatuloy pa din ng lecherous demonic scourge ang kanyang pag-atake kay Joke Legion, at iwinasiwas niya ang kanyang sandata sa loob ng kuweba na nagdahilan ng unti-unting pagkasira nito. At habang nangyayari ang labanan ng dalawa, ay nangangamba naman si Charion sapagkat napapansin niyang mukhang masisira na nga talaga ang kuweba, at ito ay magkukulaps kapag ipinagpatuloy nila ang pag-atake sa isa't isa. At nangangamba naman siya sa kalagayan ni Joke ngayon at baka siya ay nasaktan na. Ngunit unti-unti din namang nahuhulog ang napakalaking mga tipak ng bato, at ang kuweba ay nagbabadya ng masira. Kaya't itinigil na muna ng lecherous demonic scourge ang kanyang mga pag-atake, at siya ay nagtataka kung bakit hindi pa din ito makita si Joke Legion, kaya't siya ay nagmasid-mesid sa paligid para abangan ang paglabas nito. Ngunit kahit ano ang gawin niya, ay hindi pa din ito makita ang ating bida. At siya ay napapaisip na lang kung saan ba nagpunta ang tarantadong iyon, ngunit ang hindi niya alam ay nasa likuran na niya si Joke Legion at ito ay palapit na sa kanya, at nagbabadyang umatake. Subalit medyo naramdaman naman ito ng lecherous demonic scourge, kaya't siya ay bigla namang napatingin sa kanyang likuran, dahil sa aurang kanyang naramdaman. At siya na nga ay inatake na nagdahilan ng sugat sa kanyang mukha. At mabuti na lang ay nailagan niya ito, kundi lilipad ang kanyang ulo, dahil sa napakalakas at napakabilis ng tirang iyon. At napapasabi naman ito kay Joke Legion na sa ginawa niya ay magkakaroon siya ng peklat sa kanyang mukha. At unti-unti din naman niyang pinapalibutan ang kamay ni Joke Legion gamit ang kanyang kadena. At dagdag pang sinabi ng lecherous demonic scourge, na matatakot ang mga babae na lumapit sa kanya, dahil makikita nito ang kanyang peklat sa mukha, habang ibinabalibag naman niya si Joke Legion gamit ang kanyang kadena na nakapulupot sa kaliwang kamay nito. Ngunit hindi siya nagtagumpay sa kanyang ginawa, at si Joke Legion ay nag-backflip lang at siya ay tumuntong sa gilid ng kuweba. At sa ubod ng lakas na puwersa sa kanyang paa, ay ginamit niya ang batuhan ng kuweba para tumalon papunta sa kinalalagyan ng lecherous demonic scourge, at sa napakabilis niyang galaw ay hindi nakapaghanda ang lider ng mga bandido at siya ay tinamaan ng sipa ni Joke Legion. At sa kanyang pagkatulala ay hindi naman ito inaasahan na siya ay makukorner ng ganito, at sa mga oras na ito ay nakikita niya ang kanyang mga dugo na nagtatalsikan. At ito nga ang pinakaunang ipinatamang tira ni Joke Legion sa kanya, at dahil ito sa napakalakas at napakabilis niyang sipa. Kaya't dahil doon ay nadagdagan naman ang kanyang galit sa ating bida, at siya ay nagsisisigaw at sinasabing putang ina mo ako naman ang susugod sa iyo, ngunit tinitignan lang siya ni Joke Legion at ito ay nakatitig sa kanya na umaatras. At susubukan na nga niyang kunin muli ang kanyang kadena. Ngunit tinapik nito ang kanyang mga kamay at para bang alam na ni Joke Legion ang kanyang mga galaw. At ganoon din ang lecherous demonic scourge, hindi ito magpapahuli, at siya ay nakaganti kay Joke Legion sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang kamay gamit na din ang kanyang kadena. At sa mga nangyayari ngayon ay patas na patas ang dalawa, at patuloy ang kanilang pag-attack bawat isa, at patuloy din ang kanilang pagsalag dito. Kaya't sa mga nakikita ni Charion ay hindi siya makapaniwala, at sinasabi pa nga sa isip niya na napakagandang laban naman ang kanyang nasasaksihan sa ngayon. At dagdag pa ni Charion na alam naman niyang magaling makipaglaban si Joke Legion, ngunit hindi niya inaasahan na ganito pala ang mga galawan niya sa totoong laban. At para bang sa ngayon ay nahahalata naman ng lecherous demonic scourge, na malakas ang kanyang kaharap na kalaban ngayon, at siya ay napapaisip na kung saan ba nanggaling ang taong ito at bakit siya sobrang lakas. At siya ay nagtataka sa ganitong edad ni Joke Legion ay nakukuha nitong makipagsabayan sa kanya, at siya ay namamangha kung ano ang pinaggagawa ng batang ito para siya ay mapantayan sa kanyang lakas. At habang patuloy ang kanyang pagmamasid dito,
ay napansin naman niya na si Joke Legion ay gagamit ng isang long-range attack gamit ang kanyang mga palad. Kaya't ang Lecherous Demonic Scourge ay lalong na-excite, at plano niyang sabayan ang long-range attack na ito ni Joke Legion gamit din ang kanyang mga palad. At nagsalpukan na nga ang kanilang mga atake, at ito ay nagdahilan ng napakalakas na vibration sa paligid. Kaya't ibinuhos naman din ng Lecherous Demonic Scourge ang kanyang lakas para tapatan si Joke Legion, at ang mga aura nilang dalawa ay napakalakas na yumayanig sa buong kuweba. At sa pagkakataong ito ay bigla namang napangiti ang leader ng mga bandido, at bigla niyang sinabi sa kanyang sarili na ang tanga naman ng batang ito. Kahit na gaano pa siya kalakas, siya ay magbebente pa lang. At dagdag pa din niyang iniisip na kung makakaya ba talaga ni Joke Legion na harapin ang kanyang internal energy at ito ay pinalakas sa pamamagitan ng pag-aabsorb ng napakaraming dark energy, ngunit pangiti-ngiti lang din ang ating bida na nakatitig dito. At ilang saglit lang ay bigla namang naramdaman ng Lecherous Demonic Scourge na parang may kakaiba sa mga nangyayari ngayon. At napapansin niyang buong porsyento na ng kanyang lakas ang kanyang ginagamit, ngunit wala pa ring nangyayari kay Joke Legion. At napapaisip siya na bakit ang taong ito ay hindi natutulak palayo, na sa katunayan ay ibinuhos na nga niya ang lahat ng kanyang internal energy sa tirang ito. Kaya't siya ay mas lalong nagalit habang nakikita niya ang ekspresyon ng mukha ni Joke Legion, kaya't mas lalo pa itong nanggalaiti at mas pinalalakas pa ang kanyang pagtulak dito. Subalit para bang hindi naman kakayanin ng kuwebang ito ang mga nangyayari sa loob, at parami ng parami ang mga nahuhulog na mga napaka-lalaking tipak ng bato. Kaya't nangangamba naman din si Charion kung papaano niya ililigtas ang dalawa, at papaano siya makakalabas sa kuwebang ito. At sa patuloy na pagtutulakan ng dalawa, ay hindi naman nagpapatinag si Joke Legion sa mga galaw ng Lecherous Demonic Scourge. Kaya't siya ay nangangamba at bakit walang nangyayari sa kanyang mga ginagawa dito. Hanggang sa hindi kalaunan ay unti-unti din namang nagka-crack ang ceiling ng kuweba, at ito ay nagbabadya na guguho sa kahit na anong oras. Kaya't habang nagpapalakasan pa din ang dalawa, ay biglang ibinaling din naman ng Lecherous Demonic Scourge ang kanyang tingin sa itaas, at napansin nito na hindi na maganda ang kalagayan ng ceiling ng kuweba. Ngunit hindi naman niya hahayaan na magpatalo kay Joke Legion. At punong-puno na nga ng alikabok ang paligid at hindi na makita ng Lecherous Demonic Scourge ang ating bida. Ngunit kahit sa gayon ay palakas ng palakas pa din ang kanyang katunggali ngayon. At sa mga oras na ito ay bigla din namang nagsalita si Joke Legion at sinabi niya na para lang sa ganoong mga bagay ay nakakaya niyang pumatay at bumihag ng mga tao. Ngunit wala din namang maintindihan ang leader ng mga bandido, at dahil sa ngayon iba ang kanyang pangamba, at ang pakiramdam niya ay para bang mayroong namumuong malakas na atake ang susunod na gagawin ni Joke Legion. At hindi nga siya nagkamali, ang ating bida ay nagbitiw ng isang napakalakas na tira dito nagdahilan ng kanyang pagtalsik sa mga batuhan. At sa biglaang mga pangyayari ay napapatulala din naman ang Lecherous Demonic Scourge. At ang lumalabas lang sa kanyang mga bibig ay ang napakaraming dugo at ngayon lang siya nakaramdam ng ganito. At sa mga sandaling ito ay napapaisip naman siya na napakalakas pala ni Joke Legion at sobra-sobra pa ang lakas nito kaysa sa kanyang kapangyarihan na tinataglay. Kaya't sa mga pagkakataong ito ay napagdesisyonan niyang hindi niya makakayang talunin ang ating bida at siya ay naghahanap ng solusyon kung papaano makakatakas sa sitwasyon niya ngayon. At habang siya ay nag-iisip ay biglang sumagi sa kanyang tingin si Charion na natutulala at hindi makagalaw. Kaya't ang ginawa ng Lecherous Demonic Scourge ay kukunin niyang hostage si Charion at binato naman agad niya ang kanyang sandata para hugutin ang babae. At sa biglaang mga pangyayari ay napapatingin na lang si Charion sa papalapit na kadena sa kanya at wala na siyang magagawa kundi ang magpahuli na lang. Subalit bigla din namang inilabas ni Joke Legion ang kanyang espada, at ito ay mayroong mapulang mga mata na para bang may sariling buhay at ito ay nagtataglay ng napakabigat na aura. Kaya't hindi naman makapagsalita si Charion sa kakaibang ipinapakita na naman ni Joke Legion. At ngayon din naman ang duguan na Lecherous Demonic Scourge, sa tanang buhay niya ay ngayon pa lang siya nakakita ng taong ganito kalakas.
Kaya't sa napakabilis na mga pangyayari, ay bigla din namang nagkaputol-putol ang mga kadena na patungo kay Charion. At sa mga oras na ito ay alam na ng lecherous demonic scourge na ito ay kagagawa ni Joke Legion, at siya ay napatingin sa taas at ramdam niya na doon nangyari ang pag-atake. At laking gulat din naman ni Charion, at siya ay napapatingin sa kakaibang aura na lumalabas sa espada ni Joke Legion. At makikita din naman na papalapit na ang atake ng ating bida sa lecherous demonic scourge na sa ngayon ay hindi makagalaw sa sobrang bilis ng mga pangyayari. At habang nasa ere si Joke Legion, ay bigla nitong tinawag ang pangalan ni Charion at siya ay mayroong gustong ipagawa dito. Kaya't sa ngayon ang atensyon ng babae ay nakapokus lamang sa ating bida, at susundin nito kung ano ang kanyang gustong ipagawa. At habang umatake na nga si Joke Legion sa kanyang katunggali, ay kasabay dito ang kanyang utos na sinasabi niyang ipikit ni Charion ang kanyang mga mata. Ngunit kahit napakalakas pa ng ataking iyon, ay hindi din naman tinamaan ang lecherous demonic scourge. Ngunit ito ay nanginginig at napapaisip pa na muntikan na siyang hindi makailag sa espadang iyon. At kini-question naman niya kung anong klase ng espada ang hawak-hawak ni Joke Legion. At habang napapaatras ang lecherous demonic scourge, ay bigla siyang mayroong naramdaman na kakaibang sakit sa kanyang katawan, at ito ay napatingin sa baba at naghahanap kung ano ang problema sa kanya. Ang hindi niya alam sa pag-ilag niyang iyon sa unang atake ng ating bida ay tinamaan na nga ang dalawa nitong kamay, at sa isang iglap lang ay naputol ito ng ganun-ganun lang. At sa mga napakatalim na titig ni Joke Legion, ay siguradong sigurado na susundan pa niya ito ng mas malakas pang atake. At sa likuran naman ni Joke Legion, ay tuluyan na ngang hindi nakagalaw si Charion dahil sa hindi niya inaasahan na napakabrutal pala ni Joke Legion. At patuloy na ngang umatras ang lecherous demonic scourge dahil takot na siya baka mapuruhan pa ito at siya ay mamatay ng tuluyan. Ngunit hindi naman din tumigil si Joke Legion, at sa ngayon ay makikita na ang espada ay muling inaangat para sa follow-up na attack nito. At pangiti pa ngang tinutukso ng ating bida ang leader ng mga bandido, at sinasabi niya na kung saan ito pupunta dahil hindi na siya makakatakas sa kanyang espada. At sa napakabilis niyang mga galaw, ay hinabol din naman niya agad ang tumatakas niyang katunggali. At sa napakalakas na pagbigwas ni Joke Legion sa kanyang napakalaking espada, ay nabalot din naman agad ito ng napakaraming nagtatalsikang mga dugo at ito nga ay tumama sa katawan ng lecherous demonic scourge. Kaya't wala ngang maatrasan ang taong ito, at ang kanyang katawan ay parang isang dami na lang na pinagpapraktisan ni Joke Legion. At makikita naman na tinamaan nito ang kanyang tiyan kasabay ng mga putol niyang mga kamay, at naisip nito na katapusan na niya sa lugar na ito. Ngunit hindi pa tapos ang pag-atake ni Joke Legion, at ang kanyang ginawa ay hinawakan nito ng dalawa niyang kamay ang handle ng espada, at nagsisisigaw din naman ito at sinasabi niyang kaawaan siya nito at huwag siyang papatayin. At inatak na nga niya ang sa ngayon ay nasa ere niyang kalaban, at pinutol nito pa lengthwise ang paa, ang balikat ng lecherous demonic scourge. Kaya't dahil dito ay napasigaw siya ng malakas sa sobrang sakit, at siya ay napapamura na lang dahil wala na siyang kalaban-laban ngayon. At sa finishing move ng ating bida, ay napakalakas niyang binuhat ang kanyang espada, at siya ay galit na galit dito dahil sa kanyang mga sinabi kay Charion. Kaya't ito ay nararapat lang sa kanya sa mga ginawa nitong kasamaan at pagpatay ng mga dalagita na kanyang nire-rape. At hindi nga nag-atubili si Joke Legion, napakawalan ang napakalakas na ataking ito, at ang lecherous demonic scourge ay tinamaan sa kanyang ulo. At napapatingin din naman ang ating bida dito, na para bang sinasabi niya sa kanyang sarili na ito ang hustisyang nararapat sa lahat ng kanyang maling ginawa. At gulat na gulat din naman si Charion, at sa nasasaksihan niya ngayon na ito ang katotohanan sa mundo ng martial arts. At unti-unti din nawawalan ng malay ang lecherous demonic scourge, at nagdidilim na ang kanyang paningin. At siya ay napapaisip at sinasabi nito, na kung sino ba talaga ang tunay na katauhan ni Joke Legion. At sa mga tingin naman ng ating bida, ay wala naman itong kahit nakatiting na nadaramang pagkaawa sa kanya,
At sa ngayon ito ang kanyang napagdesisyonang gawin bago sakupin ang buong martial arts world.